Kayo pa rin po ay nakatunghay sa ating pong programa, DepEd Hour, at tayo po ay dadako na sa ating panel discussion segment. At sa unang bahagi nga po ay makasama po natin ang isa po sa mga education program supervisors ng ating sangay. Wala pong iba ang humahawak po sa portfolio ng mathematics. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, ano? At bigyan po natin ng pagkakataon sa kanyang pagbati, si Dr. Sunny P. De Leon. Good evening, sir. Hello Sir Alan, good evening sa ating pong mga tagapakinig ng DWJJ. So syempre po, bigyan niyo ako ng oportunidad para batiin ang mga opisyales ng DepEd Cabanatuan City sa pangunguna ng ating minamahal na SDS, Madam Teresa Mababa, ang ating pong ASDS, Sir Ricky Angeles, syempre ang aking chief, si Madam Presi Sanchez, ang chief po ng ating SGOD, Sir Willie, ang aking pong mga kasamang education program supervisors, mga district supervisors, at syempre po ang mga school heads at ang mga kaguruan ng ating division. Magandang gabi po sa inyong lahat, and I hope na ang lahat po ay safe sa mga panahon ito. Ayun. At maganda po itong pagkakataon na ito na ating po nakakapanayam ang ating pong bisita. Pagkakwentuhan po natin ni with Sir Sunny, yung pong kanilang mga ginagawa sa sa mathematics. Alam po naman po yung mga teacher po natin na involved po dito. Actually, kasalukuyan, sir, yung isa nating Yes, isang webinar. Yes, sir. Paano nga po ito? Pakikwento naman po ng bahagya, sir, sa ating mga manonood. Okay. Thank you, Sir Alan, dahil sa nabigyan ako ng opportunity para maikwento kung ano yung nangyayari sa field or area ng mathematics as of the moment. So, syempre, kakatapos lang nung isa nating professional development program sa ating mga elementary mathematics teachers, na kung saan ang training na ito ay nabigyan ng NAEAP recognition, na ito yung hindi lang kaalaman yung makukuha ng ating mga guro sa training na ibibigay natin, but of course they will earn also CPD units na magagamit nila in the renewal of their PRC license. So successfully ay natapos natin yung PD program, particularly in assessment in math, of course amidst the new normal. At ngayon nga ay nasa second wave na tayo ng training, na kung saan ang ating namang mga participants ay mga secondary mathematics teachers. At syempre, para mas maging sulit yung ating training, ay isinama na rin natin yung ating mga EBM teachers. So right now, we are facilitating a PD program in mathematics, which is entitled School-Based Assessment in the New Normal. Yun nga, the primary objective of this PD program is to revisit yung principles natin in assessment, of course the purposes, at the same time the best practices. Yung po yata, hindi ko po alam dahil hindi po ako nakasama sa webinar. Kung Yes, naging, naging malinaw sa ating mga participants na ito ay magagamit nila sa kanilang pagre-renew ng license, ano po? Yes, tama ka doon, Sir Alan. So, dati, nahihirapan yung ating mga teachers na maghanap ng mga trainings na kung saan makaka-earn sila ng CPD units, Pero ngayon ay nabigyan tayo ng pagkakataon, of course, through NAEAP, na mabigyan nga ng recognition yung ating mga trainings na sinasagawa dito sa Cabanatuan City, na yun nga, other than learnings na makukuha nila, ay makaka-earn din sila ng CPD units, na katulad nung nabanggit ko kanina, ay magagamit nila sa pagre-renew ng kanilang license. At ang kagandahan dito, Sir Alan, ito ay libre. Tama. Libre ito na before, kung natatandaan mo, di ba, ang daming mga private and mga private organizations, mga international organizations na nagpupromote ng kanilang mga training wherein, yun nga, nag-o-offer sila ng mga CPD units. Kaya nga lang, may bayad. Siyempre, may bayad, Kaya sabi ko nga, napakalaking pasasalamat, at nabigyan tayo ng opportunity to conduct this kind of program na
meron ngang NAIAP recognition. Siyempre, alay natin no, sa kaguruan ng SDO Cabanatuan City. At saka, kaya hindi din po natin masisisi na talagang naghigpit sa output, Kasi, Yes, di ba, sir? Oo, Sir Alan, nabanggit mo yung output. Medyo, nung una, meron tayong negative feedback dyan. Kasi nga, sabi nila, ang dami-dami na nga naming trabaho sa classroom, sa pagbibigay ng module, sa pagre-retrieve, sa pag-check nito. Tapos, ang dami pang mga synchronous and asynchronous task na binibigay. Kaya nga lang, ito talaga ay standard ng NAIAP na syempre ni-ensure nila na hindi lang sila makaka-earn ng CPD units, but of course, mas mahalaga doon ay yung matututunan nila sa training at magagamit at ma-apply sa kanilang pagtuturo. Opo. At yun nga po, ay nakakomply naman po ang mga kaguruan dahil Yes. siyempre paano na ba mapapatunayan na talagang natuto sila kung hindi sila gagawa ng Tama. mga ilan lang namang mga outputs. Yes, sir. Saka parang sir, ito rin yata yung yung tulong din ng NAIAP dun sa pagpapamigay ng SIM. Yes sir, actually tamang-tama nga dahil 'di ba yun yung isa sa problema ng ating mga kaguruan, yung pag-attend nila kung saan sila kukuha ng medyo magandang internet connection. But because of the effort of NAIAP, tamang-tama bukod dun sa recognition na binigay nila, ay binigyan pa ng libreng SIM, ang ating mga kaguruan. At ang balita ko nga ay napakaganda ng tawag dito, connection na ibibigay sa ating mga guro. At yun, parang complete package. Talagang ang DepEd ay hindi lang pro students kundi pro teachers din. Iniisip yung kalagayan ng ating mga guro sa makabagong normal na ng pagtuturo at pag-attend sa ating mga trainings. So, at may only call, only text pa yata, all networks. Yes. Kaya complete package talaga, Sir Alan. Ang susunod na lang naman po yung cellphone. Actually, cross-finger din ako Sir Alan. Sana nga ay ito ang susunod na matanggap ng ating mga guro. At syempre nga yung laptop. Pero ang alam ko, merong binubuong parang panukala ang ating Congressman Loren Legarda, na kung saan ang objective ng panukalang ito ay mabigyan ang lahat ng mga kaguruan ng laptop. And take note, Sir Alan, 1:1 dapat. Pero habang wala po yan, siyempre mayroon namang kagaya na sabi ng DepEd, we continuously improve itself. Para matugunan po lahat ng pangangailangan. So, unti-unti lang po. Tingnan nyo nga lang po at naibibigay yung unti-unti yung pangangailangan ng mga kaguruan. Ayan. So, dumako na po tayo sa susunod, sir, kasi talaga namang napawaw ang mga teachers dahil sa incentive na natanggap ng ating mga math module writers. Yes, sir. Ganun din yung mga quality assurers. Paano po ito naging posible, sir? Actually, sir, meron kasi tayo naging available na fund for I think that's third and fourth quarter. So yun ay in the middle of I think March and April, na kung saan meron tayong inalat na food allowance sa ating mga module writers, and at the same time yung members ng ating QA team. Sa math lang ito specifically, sir? Yeah, sir, sa math lang. Kaya nga lang, that time ay medyo nagkaroon tayo ng problema kung paano natin maibibigay yung food. Kasi hindi naman talaga pwedeng cash, Sir Alan. That's against the standard or yung mga proceedings na inoobserbahan natin with regards to procurement. Kaya naggawa tayo ng proposal at tama naman ay nabigyan ng approval ng ating SDS na kung po pwede ay i-convert natin siya into something na makakatulong din sa ating mga kaguruan sa kanilang pagtuturo. At yun nga, nagkaroon sila ng magandang headset. Magandang headset. At syempre, GC, hindi naman ganong kalakihang amount, pero alam mo, Sir Alan, ang
nakita ko sa ating mga module writers ay ngiti sa kanilang labi. Hindi Totoo dahil po. siguro doon, dahil siguro parang nakita nila na nabigyan ng pagpapahalaga yung effort na syempre ibinigay din nila sa ating division. Kaya ang tanong nga po nila, sana all daw po ng subjects. Oo nga. Posible daw po kaya ito? Yeah, that's possible of course. So, syempre, iniisip na rin ng mga kasama naming supervisor yan at yung mga writers ko first and second quarter, nagtatanong din, sir, bakit kami, nung kami ay nagsulat, ay wala kaming na-receive na incentives. So, ipiniliwanag naman natin na yung third and fourth quarter SLM writers lang and members of quality assurance team ang nabigyan ng incentive since that time ay nagkaroon tayo ng pondo, Sir Alan. Oh, yan. Mainam po at naliwanagan yan sapagkat yung mga ano po. Ang dami nating mga nare-receive na request. Sabi nga, yung sinabi mo, sana all. So, Sana all. Yun din ang gusto ko, kaya nga lang, alam mo naman, medyo limited pa yung ating budget. Totoo po yan. At siyempre po, pinag-usapan na rin po natin yung mga modules po. Paano naman po yung facilitation niyo po as a education program supervisor sa credit naman po sa kanila as author po nung ano na yun? Meron po ba tayong facilitation na ginagawa doon? Of course, meron naman tayong ibinibigay din sa kanila as appreciation and recognition sa effort na binigay nila as SLM writer. So, syempre bukod sa certificate of recognition na yun nga na ibigay natin sa kanila ay nakapatak na sa mga SLMs na ipinapagamit natin not only in SDO Cabanatuan City, but I think during the second quarter sa buong Central Luzon, cluster pala, ng Kasanggamone, kasama yung Aurora. So, siguro yung Sir Alan, makita mo yung pangalan mo na nakasulat doon sa SLM na ginagamit ng ating mga mag-aaral ay isa talagang achievement na hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon para makapagsulat. Di ba, Sir Alan? Kaya, yun, siguro, in that case, nakikita ko yung kasiyahan, hindi man sa material na bagay na may bibigay natin sa ating mga guro, but yung appreciation, yung recognition ng SDO Cabanatuan City, ng ibang mga division, na kung saan ginamit yung kanilang mga SLMs, ay sapat na para sa ating mga SLM writers at sa members ng ating quality assurance team. Ang ano ko rin po doon, sir, kasi ang Learning Resource Management unit po natin ay meron pong ibinaba noon na memorandum na they will issue these certificates, this paper para magamit din nila as publication or authorship. Pag hindi na sila babayad sa iba, ano po? Yes, sir. Actually, I think after siguro na maiayos lahat, wherein sa tingin ko naman, 90% ay okay na pwede na tayong tumuntong sa second level wherein yun nga pwede na natin silang mabigyan ng parang recognition to consider their SLM as syempre parang authorship na magagamit nila in the future sa promotion, Sir Alan. Yun po ang we are looking forward po diyan para po siyempre, ang dami nilang benefits sa ano lang na yun. Opo. At hindi naman kasi, sir, matatawaran yung effort na binigay nila. Sa pag-QA pa lang, alam mo yan, Sir Alan, na-invite ka namin. Isang SLM, umaabot tayo, minsan kalahating araw. Lalo na po sa content. Yeah. Kaya kapag po merong mga mahusay talaga at kakatawa ko, konti lang yung error. At ngayon, may pagmamalaki natin, Sir Alan, sa buong division ay marami tayong mga magagaling, mga potential writers na hindi lang sila pang division, hindi lang sila pang region. At alam mo yan, Sir Alan, isa ka sa mga nagiging writer natin not only in the region but in the national as well. Ganun po, pag-usapan, thank you po doon at huwag po tayong hintayin natin yung mga action na yun para po sa benefit pa rin natin. Alam mo naman po, para sa benefit ng kaguruan lahat. Dumako naman po tayo sa mga bata ko, sapagkat siyempre ang non-numeracy po talagang problema natin yan. Since time immemorial, problema na po talaga yan. So, tapos wala po ba, meron po ba tayong programa specifically
that roots from the division to answer the problem of non-numeracy? Actually, that's a good question, sir. So, syempre, based sa mga research, what we can offer sa ating mga estudyante, which is not direct to them, ay yun nga, i-train yung ating mga guro. Kung syempre, that follows, kung magagaling ang ating mga guro, magiging magaling din ang ating mga mag-aaral. So right now kasi, with regards doon sa direct trainings na binibigay natin sa ating mga bata, as of the moment, medyo limitado yan Kaya nagpo-focus tayo, Sir Alan, sa ating mga kaguruan ng pagbibigay ng mga trainings na nga iyan na ang syempre ang unang mabibigyan ng benepisyo ay ating mga kaguruan. Now, going back to sa may question mo, what particular local project yung ibinibigay natin. So, bukod dun sa binibigay nating assessment materials in of course ito tinatawag nating Project EN. So before kasi meron tayong local version of that. Kung matatandaan mo yung Project Mati na may pagmamalaki ko, Sir Alan, that the Project Mati was used as reference para i-crop yung ginagamit natin kasalukuyan na assessment tool for Project EN. So, as baseline, yun yung tinitingnan natin to look first yung level of numeracy ng ating mga mag-aaral, to look into their profiles, makategorize sila into numerates, nearly numerates, and then non-numerates. And then from that, pag nakuha na natin yung mga non-numerates, ay binigyan natin ng leeway yung ating mga paaralan na makapag-offer ng iba't ibang mga intervention activities na fitted dun sa kanilang sitwasyon. Kasi alam naman natin, iba-iba yung situation natin, although ang ating division ay hindi ganong kalakihan. But of course, with regards dun sa tinatawag nating contextualized project na pwede nating maibigay, ay binibigyan natin ng leeway yung ating mga eskwelahan, sir. Eskwelahan, At yun, bukod nga sa mga training, ay binibigyan natin ng orientasyon yung ating mga guro sa matematika kung paano nila maisasa katuparan yung kanilang mga local projects doon sa kanilang paaralan. So, yun nga, medyo limitado ang ating proyekto para sa ating mga mag-aaral. Pero pagdating sa mga kaguruan, na sabi ko nga, sila ang i-train natin para yung benefits na makukuha nila sa training ay maisalin din naman nila sa ating mga mag-aaral. Ayun po, maliwanag po sa ating po usapan with Sir Sunny na talaga pong namumuhunan sa mga kaguruan ang ating pong Mathematics Education Program Supervisor. Para po dahil kayo po ng mga guro at syempre sa mga eskwelahan, ang siyang talaga nakatutok naman sa mga mag-aaral. At sinabi niyo rin nga po na we are in different situations. So what is applicable to one school may not be applicable to others. Yes, sir. Pero sabi po, one can argue, sabi niya, math is an exact science. So probably there is an exact solution to the problem of the numeracy that can be embraced by all schools in the division. Yes, sir. So, that's right. Math is exact science, but in terms of the operation, siguro, bago ka makapag-come up sa sinasabi natin na exact science na yan, we can use variation of various strategies to, before coming up with the answer. So, yun nga, medyo nahihirapan ako ngayon. Dati kasi during the old normal, meron tayong tinatawag na Saturday classes or regular and talented. So that's one before, And of course, pinapasali natin sila sa iba't ibang mga contest na ini-sponsor ng mga public and private organizations, where in fact, Sir Alan, may pagmamalaki ko na ang ating division ay isa sa
Nangunguna. no? Hindi lang siyempre, no, dito sa Central Luzon, but in national level as well. In fact, sa katatapos nating mga international and national contest ay makikita mo sa social media, no? Talagang napakaraming mga bata na nanguna, no, sa mga contest na ito. Ayun. So, yun po at masaya pong kausap ang ating po Education Program Supervisor in Mathematics. At yun po, ang ano na lang po sana sir, isang question na lang po bago Yes, tayo magpaalam, ay ano po yung naasahan pa po natin sa inyo po as tagapagtaguyod nga po ng mathematics? Oo, dapat pala naidala ko dito yung aking action plan. Hindi, mahaba yun sir. Oo. Actually, napakarami nating mga naka-line up na program. Not only in math, no, Yes. but of course in all learning areas. In fact, this or tomorrow, meron tayong schedule, no, webinar, and I think that's a workshop, which is entitled Development and Evaluation of Contextualized Assessment Tool in all learning areas, wherein yours truly, together of course with our Chief Ma'am Presi, tayo yung mangunguna para mag-craft talaga ng contextualized assessment tool para sa ating mga mag-aaral, para iisa lang talaga at masukat natin, Sir Alan, kung ano talaga yung pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Standardized kumbaga yung Alam mo levels, naman kasi iba yung teacher made at saka yung standardized. Kaya yun yung isa, and then after that we are to of course launch yung tinatawag nating innovation in education. This is actually one of the flagships program ng one of the flagship programs ng ating regional office, na kung saan lahat ng division ay naatasan, na mag-pilot ng isang curriculum innovation, at planchado na yung ating plano with regards to that. And I think after nung ilan sa mga PD na ongoing ngayon, yung sa PD for MT, PD in assessment, yung ating development and evaluation of assessment tool, isusunod na natin yun, Sir Alan. And our target is to implement that in the third quarter na, para kasi madami pa tayong prosesong dadaanan bago natin ma-implement yun, yung curriculum in innovation. Ayun, napakaliwanag po ng ating pong tunguhin sa mathematics po. At we are looking forward po sa more successes pa po ng ating pong Education Program Supervisor in Mathematics, ganoon din po mga guro sa mathematics at mga paaralan po na patuloy na nagsisigasig para po itaguyod ang karunungan sa matematika para po sa ating mga mag-aaral. Ayan po, at sa aming pong pagbabalik, bago po ang parting words muna pala ng ating ating pong bisita, baka po meron po siyang gusto pang sabihin, sir. Opo, sir. Yes, sir. Gusto ko lang syempre sabihin sa ating mga minamahal na guro, sa ating division. Syempre magiging bias ako ng konti sa ating mga math and EBM teachers. Yun kasi yung portfolio ko, Sir Alan. Makakaasa kayo na patuloy natin na ibibigay ang serbisyo na para talaga sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral, para yung ating objective na kung saan makapag-produce ng isang holistic learner, yun yung ating aim ng K-12 curriculum, at makapag-produce ng problem solver and critical thinker learners, na kung saan objective naman ng math ay patuloy po nating gagawin yung ating pong mga programa, mga aktibidades na yun nga po para sa ating mga guro, para sa ating mga mag-aaral, para sa ating mahal na division. So, Sir Alan, yun yung ating parting words. Batiin ko muna yung ating misis, baka siyempre sa aking mahal na asawa, kay Tere, at sa aking dalawang anak, kay Steven at saka kay Steph. So, aral kayo mabuti, mga anak. At salamat, Sir Alan, sa opportunity na ibinigay mo siyempre kay Sir Glenn. Hindi lahat ay nabibigyan ng oportunidad para ma-promote yung ating mga activities. So, ang aking pasasalamat sa team ni Sir Glenn, kay Sir Alan at kay Sir Henry. Maraming salamat po. Si Sir Sunny De Leon po ang ating po nakasama sa unang bahagi po ng ating panel discussion segment. Magbabalik po ang DepEd Hour makalipas sa mga ilang paalala.